Pilipino, pulso ng 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 Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pulso ng Pilipino. Pulso. Live po tayo sa palatuntunang Pulso ng Pilipino sa MIB4. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Palatuntunang pangradyo ngayon nasa internet na. Ed Bansera po. Araw ngayon ng Miyerkules, December, tama ba? 14, 2023. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Saan mang dako po kayo ng bansa, saan man pong dako kayo ng mundo, basta't kayo po'y may internet, medyo ho ang mata ko'y ganun talaga kapag medyo napupuyat. Kaunting himas lang ho sa mata. Okay. Tuloy ho tayo. Basta't kayo po'y may internet, kami po'y inyong mapapakinggan. Opo. Minsan, kapag may nakakausap tayo na hindi naman siguro mga old school. Oo. Dahil nga ho sa tingnan nga natin. Kaunting pa lang ho, kaunting paliwanag ho dito ho sa aming palatuntunan, dito ho sa ating online radio. Pag sinabi hong digital, pag sinabi hong online, ibig sabihin ho mga kababayan ay internet. Opo. Kasi marami hong maraming or hindi nila maintindihan o kaya ayaw nilang intindihin o likas hong hindi nila alam. May nakausap ho tayo, isa ho sa mga elected official. Oo, ang sabi hindi naman ika na papanood o naririnig dito sa iyo sa Segunda Distrito ang iyong himpilan dahil nasa Calapan ka. Sabi ko naman, tawagin ko na lang sir, pero ito po'y Vice Mayor ho ng isang bayan. Sabi ko, kwan ho, buong mundo ho tayo kapag may internet dahil nasa online tayo. Ganun ba ika? Pag online ay through Facebook, through internet. Anyway, nakakatawa pero kaunting kaalaman lang ho. Pag sinabi hong online, lalo na ho dito ho sa ating himpilan, kami ho'y napapanood sa MIB4 sa Facebook at meron din po kaming ina-upload sa amin pong YouTube channel na kung ano ho yung mga napapanood nyo dito naman sa Facebook, yun din ho ang mapapanood po rin yung mga kababayan sa online radio. Opo, ang sa YouTube ho mga kababayan. Ang amin lang ho, hindi lang ho sa Facebook kasi may mga kababayan tayo na talagang loyal ho sa YouTube. Kaya mas maganda ho, dalawa ho ang ating channel sa Facebook at saka ho sa YouTube. Kami inyo pong napapanood. At maganda ho niyan, kung gusto ho ninyo ng malaking screen at mapapanood po ninyo kami sa flat screen na TV, may mga TV po ngayon na kung tawagin ho ay Smart TV. Hindi naman ho sa atin hindi naman ho natin ipinopromote, kanya lang ho bahagi ho ng impormasyon. Na nakakonek ho sa YouTube, nakakonek po sa internet, mapapanood po ninyo kami sa YouTube. I-type lang ho ninyo MIB4 nyo, online radio sa Pilipinas, lalabas ho yan. Ano man po yung mga episode na gusto po ninyong mapanood, pwede po ninyong balik-balikan pwede po ninyong tingnan sa inyo pong television. Pilipino. Kasi napakahalaga po ngayon ng internet. Sabi ko nga ho kahapon, sa episode natin, mas mabilis pa hong nagbibigay ng impormasyon ng balita mga kababayan. Ito hong mga nasa social media kumpara po dito sa mga mga television, mga traditional broadcast, and then dyaryo. Opo, ang kagandahan naman nung sa dyaryo,
mayroon kang file. Oo. Kasi nung araw, wala pang, although may internet na, pero hindi ho ganun ka-active ang taong bayan sa bansang Pilipinas pagdating ho sa social media. Opo. At matatandaan nyo na naging active lang ho ang tayo mga Pilipino sa social media. Nito lang po nag-pandemic. Dahil nga ho, walang pinagkakaabalahan dahil sarado lahat ang establishmento. Maging ang mga tanggapan ho ng gobyerno, limitado ho ang ang tao, yung tinatawag na skeletal forces ho sila. Sa bahay lang ho ating mga kababayan, o kaya nga ho, nauso yung mga online selling ho mga kababayan kong Pilipino. Ang dinidiscuss ko ho rito, ang pinupuntos ko, sa naglipanan ng mga vlogger, mga humahawak ho ng cellphone, hindi na ho makontrol yan. Kaya sabi natin, paano mo ba madedetermine kung fake? Ito dinidiscuss na natin sa pagkakaalam ho natin. Simpleng bukod ho dun sa batas at guidelines ng gobyerno o doon sa sinasabing kasi pag fake news ho ang inyong sinasabi, may kaparusahan ho kayo. May kaparusahan ho kayo. May batas ho tayo sinusunod dyan. Kanya lang, paano po madedetermine? Paano mo masasabing fake news ang isang bagay? Mamaya ho, mga kababayan kong Pilipino, pag-usapan ho natin to. Kaya ito, paano makakapagbigay ho kami ng mga ilang impormasyon para sa ating mga kababayan dito ho. Base ho sa ating experience, base ho sa ating nararanasan at nasa social media ho tayo at tayo ho'y nasa online radio, ano ho ang maibabahagi natin sa ating mga kababayan? Ano ho yung pagkakaiba ng online radio doon naman ho sa mga traditional media outlet katulad ho ng television, katulad ho ng radyo at mga pahayagan sa pamamagitan po ng New People's Army tuloy. Ng ating honggan. Ng mga newspapers. Opo. Anong nangyari dito, engineer? Anyway, dakuhan natin ho mga kababayan ang ilan sa mga pangunahing balita ngayon pong mga sandaling ito. Testingin natin yan, engineer. Testingin natin yan kung paano natin tatawanan lang naman pala ako. Anyway, mamaya pag-usapan ho natin yan. Magandang umaga ho sa mga nanonood sa atin sa YouTube at saka sa Facebook. Sabi ho mga kababayan sa balita, 28% na Pinoy tiwalang gaganda po ang buhay sa 2024. Ayun mga kababayan sa balita, nasa 48% ng mga adult Pinoy ang kumpiyansang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. O paring Joey ha, pakinggan mo paring Joey Atuel. Kasama tayo dyan. Pilipino. Sabi pa sa balita mga kababayan, ayon sa social weather station SWS, nasa 40% naman ang nagsabi na hindi mababago ang estado ng kanilang buhay. Nasa 6% naman ang naniniwala na mas lalong sasama ang lagay ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, habang 7% naman ang hindi tumugon sa survey. Pulso ng Pilipino. Ayon pa rin sa impormasyon, nasa 42 plus naman ang nagbigay ng net personal optimism score na nangangahulugan ng excellent. Halos kapareho lamang ito sa excellent plus 41 score na isinagawa isinagawa sa 1,200 adult noong
Hunyo 2023 na survey. Isinagawa ang survey September 28 hanggang October 1, 2023 gamit ang face-to-face nasa 1,200 adult ang tumugon sa naturang survey. So, ng Yan mga survey-survey ho, minsan pinaniniwalaan ho yan ng mamamayan. Pilipino. Pulso ng Pinas daw ho mga kababayan, dapat humingi na ng suporta sa US sa West Philippine Sea. Ayon mga kababayan sa balita, hinikayat ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno ng Pilipinas na dapat humingi na ng suporta sa Estados Unidos sa isinagawang resupply mission sa West Philippine Sea. Sinabi ni Carpio na panahon na para samahan na ng mga barko ng US ang Philippine Coast Guard kapag nagsasagawa ng resupply mission upang hindi maging agrabyado. Dapat din umano na magtayo na ng Pilipinas ng mga sibilyang instruktura tulad ng Lighthouse o Marine Research Center sa Ayungin Shoal kung saan nakasaad ang BRP Sierra Madre mula pa noong 1999. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ayon pa sa balita, bukod dito ng mga kasunod nito ng mga aggression ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas o Philippine Coast Guard, mga sibilyang si Bissell at iba para na nagsasagawa ng resupply mission. Kinonsidera ba ang resupply mission na sa BRP Sierra Madre na military activities at labas sa jurisdiction ng United Nations Convention of the Law of the Sea ang UNCLOS. Kung muling haharang ang China, maaaring maghahayin muli ng reklamo sa tribunal kung kailan maaaring magkaisa ang international community para ipatupad ang desisyon na pabor sa Pilipinas. Ng Pilipino. Pulso ng Samantala, ayon naman sa balita mula naman sa pamunuan ng Congressional Office sa First District sa lalawigan ng Oriental Mindoro, Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng sponsorship speech of Representative Arnan C. Panaligan on House Bill number 6667 and institutionalizing a Philippine self-reliant defense posture program and promoting the development of the national defense industry pursuant thereto sa meeting ng Community on National Defense and Security ng House of Representatives. Tayo ang nagso-sponsor bilang principal author ng panukalang batas na naglalayong palakasin at patatagin ang defense industry sa ating bansa upang maisulong ang isang self-reliance defense posture nang sa ngayon ay napakalakas ang ating puwersang military at kakayahang ipagtanggol ang bansa nang hindi masyadong umaasa sa ibang bansa. Pilipino. Ayon pa sa balita, sa ilalim ng panukalang batas, binigyan ng kaukulang suporta at insentibo ng pamahalaan ang mga lokal na industriya na gumagawa o gagawa ng mga armas, ammunition at iba pang kagamitang militar tulad ng mga sasakyan at barkong pandigma upang makatulong sa Pilipino. pagpapalakas ng pagdidipinsa ng ating bansa. Ipinasa na ng committee ang nasabing panukalang batas ayon kay Congressman Arnan C. Panaligan. Pulso ng Pilipino. Sa balita pa rin mula sa Congressional Office ni si Congressman Arnan C. Panaligan, ng ayon ho sa balita, ng Pilipino. mambabatas sa pambansa, matagumpay nating inilusot ang pagpasa
ng panukalang batas tungkol sa National Defense Industry na naglalayong isulong ang pagtatatag ng mga industriya na gumagawa ng mga armas at mga kagamitang militar upang maitaguyod ang self-reliance defense future ng ating bansa kung ang Pilipinas ay may mga defense industry. Magbibigay ito sa mga ating mga armed forces ng kakayahang ipagtanggol ang bansa nang hindi umaasa sa ibang bansa. Yan isa yung ibig sabihin ng balitang yan. Isa pa sa mga balita. Yan na rin yan. Anyway, yan po yung mga headline ngayon, mga pangunahing balita dito ho sa ating palatuntunan. Magbabalik po. Magpapakilala lang po kami ng aming himpilan. Magbabalik po ang inyong lingkod. Makalipas ang ilan pang mga paalala. Tigilan na ang sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatuntunang Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Bawat isa mahalaga, masaya masigla ang Pasko sa Kalapan, oh. Sigurado, isang pamilya tayo, sa Noche Buena masaya na magsasalo-salo. Ipagdiriwang natin ang ating mga panalo, sa likod ng mga pagsubok, pagsisikap sa buhay na komplikado. Pasko ng Kalapeño, sa buong mundo, pinaka-the best na Pasko. Lahat nagbibigayan, lahat nagdadamayan, lahat makulayan ng Paskong Kalapan ko. Pasko na sa Kalapan, pan. 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 Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Ramdam ko na naman ang saya, damang-dama ang bawat ligaya. Kitang-kita ang lahat ay masagana. Pasko na naman kaya lahat ay sama-sama. Sobrang laki na rin ang pinagbago. Iba na ang sigla sa Kalapan kada Pasko. Kahit sino ay matutuwa sa lugar ko. Sobrang kulay mahinang sa paningin kada kanto. Bumakat na ang ngiti sa aking labi. Bumalik na yung saya ang masasabi ko lang, ito na ang regalo. Lahat ay nagkakaisa bawat Kalapeño. Sama-sama tayong magdiriwang sa araw ng Pasko, lahat ay magbigayan. Hindi mawawala ang tunay na pagmamahalan. Maligayang Pasko, lungsod ng Kalapan. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Ngayong Kapaskuhan ay lalong mahalin ng isa't isa. Ating ilagay, magbigay kulay, mas lalong palawakin ang pagmamahal. Ibalik ang sigla, tayo magkaisa. Patuloy lang sa pag-abante, sa taas ay maniwala ka. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan, pan. 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 Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat
Luzon, Visayas at Mindanao. MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Mayroon na po tayong Ng Pilipino. Meron na po tayong 22 minutos makalipas po ang alas 8 ng umaga. Live pa rin po ang inyong lingkod dito sa ating studio. Dito pa rin sa Barangay Pachoca, Calapan City, Oriental, Mindoro. Opo, sa lungsod ng Calapan. Nandito tayo sa second floor ng Mansera Building sa Sitio Capino o Barangay Pachoca. Opo. Pero kung kayo ho'y pupunta sa aming himpilan, ang daan po ninyo, opo, ang daan po ninyo ay sa Block 6, Santa Maria Village, Calapan City. Ng Pilipino, pulso ng Palatuntunang pulso ng Pilipino. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Palatuntunang noon ay nasa radyo, ngayon nasa internet na. O palatuntunang pilit na ginagaya pero hindi mapantayan. Opo, dinabanggit ho natin kanina. Opo, yun pong may kaugnayan ho sa social media. Opo. Oo, ito ho yung ko naman. Yung diferensya, yung difference. O yun po mga panahon na kasi mapapansin ho ninyo, isang halimbawa ho, ngayon po sa Senado, sa Kongreso, halos lahat na mga committee hearing, particular committee hearing ho mga kababayan. Kasi ito hong senador, itong mga senador at mga congressman, opo, ay may kanya-kanyang committee chairmanship na tinatawag. Opo. Kunyari, ikaw ay congressman ganito, Committee of Agriculture, Committee of Security, Committee of Environment. So marami hong ganyan ho. Ngayon, pag ang isang panukala ay napatapat doon sa may hawak ng committee, ito ho, ginagawa rin ito sa Sangguniang Panglalawigan at sa Sangguniang Bayan. Nagkakaroon ho sila ng tinatawag na hearing. Yung pinag-uusapan, ipatatawag ka. Ipatatawag ka. Lalo na kung ang nasasangkot, opo, ay yung tinatawag na para ho sa seguridad ng ating bansa. Kapakanan ng mamamayan, kapakanan po ng Estado. Kaya ako po ito binabanggit. Simpleng kwan lang ho, simpleng pagbibigay ho ng impormasyon. Ano ho yung nangyari ho dyan sa Kongreso kung bakit ho nakadetini? O yung tawag nila doon, kinontempt, pinakulong ho ng Kongreso. Yun pong si Ka Eric, opo, na dating kadri ho ng New People's Army at saka si Dr. Badoy. Opo. Nung araw ho, ginagawa na rin ho yan ng Kongreso. Ginagawa na ho yan ng Senado. Opo, opo. Kasi ho, ang paliwanag ho doon ni Congressman Congressman Tambunting, may roles ang Kongreso, may kapangyarihan ang Kongreso na magpatawag ng sino man, lalo kung tinatapakan po ang ego. Ego. O kaya may nilalabag na batas ang isang tao sa roles at para ho sa kapakanan ng mamamayan, ipatatawag ho kayo sa Kongreso. So sinasabi, hindi naman ikakorte ang Kongreso, tama naman po. Pero, ang Kongreso ho ay may kapangyarihan. So hindi ko man ho may paliwanag ng konkreto dahil hindi naman ho tayo abogado. Pero pwede po rin yung i-research yan sa Google, yung po mga policies and regulation ho ng Kongreso. Kaya ko ito binabanggit, kahit ho paano, maunawaan ng simpleng mamamayan yung sinasabi ho natin. Noon pa man, ginagawa ho na yan sa Kongreso, sa Senado. Nagkataon lang na aktibo ho tayo sa social media o nagkakaroon ho ng coverage
Kaya ngayon lang po natin nalalaman kasi isang komento ng mamamayan natin, yung isang mayor ho, although hindi na siya active na mayor, na ikinontempt ho ng Kongreso dahil ho dun sa isang committee hearing na kasama sa hearing yung isang alkalde sa Kongreso na nag-link po yung balita na sinasabing parang may hukus-pukus doon sa hearing na may advance information na natanggap yung mayor. So matutal, nagkaroon ho ng press conference. Ibig sabihin, nagkaroon ng fake news mula sa Kongreso na dala ho through media. Oo. So kaya ho nangyayari yan ngayon, magtataka ho kayo, sasabihin ng ilan, ay masyadong matapang ngayon ang Senado, matapang ang Kongreso, kasi marami hong kinokontempt, marami hong ngayon, makikita nyo, sa Senado, isa sa mga makontroversial dyan, yun pong dyan sa Occidental Mindoro, na inagrabyado ho yung katulong, yung kasambahay. Ang sabi ng iba, bakit dinadala pa yan sa Senado? Kasi may nagsumbong. Ngayon, ang pinupuntos dyan, may kaugnayan ba dyan sa Estado, sa kapakanan ng mamamayan? Nagtataka sila, masyado silang nagtataka kung bakit daw yung mga maliliit na isyo ay nakakaladkad pa sa Kongreso, nakakaladkad po sa Senado. Ngayon, ang sa akin ho, kaya nga ho hindi eksakto yung sinasabi natin. Damdamin ko ho ito. Kasi kung gusto kong idipinsa ho ang Senado, gusto kong idipinsa ang Kongreso, magkukuhan ho tayo dyan. Mag-i-invite tayo ng isang expert sa roles, sa Kongreso, sa Senado, kung bakit ho may mga nakikita kayong mga ganitong hearing at nakukontempt pa. Katulad ho nung kay Senyor Aguila, opo, nadala ho sa Senado, nadala ho sa Kongreso at nakakulong ngayon. Yan sa akin ho, base ho sa aking kaalaman bilang matagal ng broadcaster, almost 25 years, yan pong ginagawa na yan ng Kongreso at Senado, matagal na pong ginagawa yan nila. Ngayon lang po natin nalalaman because of social media, mga kababayan kong Pilipino. Opo. Meaning, kaunting kibot natin ngayon, katulad ho ng palatuntunan ito, kunyari ako ay nasa traditional broadcast na ang frequency ko ay napapakinggan laang ng 1,000 kilometers. Napapakinggan lang ako sa unang distrito ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Ano man yung pag-atake ko, kunyari, kontra sa pamahalaan at tinatapakan ko na ang ego ng Kongreso, ang ego ng Senado, ang ego ng Pangulo ng Pilipinas at lahat ho na wala hong katotohanan at puro fake news lang ho ang aking ginagawa. Hindi ho yan mapapansin. Ngayon dahil may social media na ho, ay hanggang sa kaduluduluhan ng bansang Pilipinas, naiintindihan, nauunawaan, na papanood, at kung ikaw naman ay hard-hitting ka ho sa national government o sa gobyerno, na ikaw ay medyo bumibira at kumakampi ka sa isang organization na sumusuhay sa ating pamahalaan, pwede ka hong kastiguhin ng gobyerno. Opo. Ang sinasabi ko ho dito, hindi nangangahulugan na tayo ho'y nasa broadcast media at tayo ho'y nandun sa demokrasyang bansa, tayo ho ay nasa malayang pamamahayag kapag kayo ho'y sinupil ng gobyerno at ang inyong ginagawa ay kontra sa pamahalaan na kahalintulad doon ho sa ginagawa ng mga terorismong grupo, kayo ho talaga ay pwedeng sampahan ng kaso, pwede ho kayong makontempt sa Kongreso, pwede ho kayong ipakulong, pwede ho kayong kasuhan ng Estado. Yun ho ang sinasabi ko. Opo. Nung araw ho kasi, hindi ho masyadong naiintindihan o nalalaman ng gobyerno yung mga pinagagagawa ho. Kasi, imagine niyo, yun po, number one, ano ho yung mga makikita nating aktual na lumalaban sa gobyerno? Hindi lang ho sa broadcast media. Kasi nung araw ho, even ako ho, may mga nagpapa-interview sa akin na kadre. May nagpapa-interview sa akin na provincial coordinator o matataas sa posisyon po sa New People's Army through cellphone. Opo. Kung may paglabag man kunyari, kasi ngayon pag nag-interview ka ng against sa gobyerno, pag napagkainitan ka at naridtag ka ni Badoy, paktay kang bata ka. Ay nung araw,
ang mga kontra sa pamahalaan na nagsisisigaw ng alsa demokrasya at kung ano-ano pa ho, nasa kalsada, hindi ho masyadong napapansin ho yan ng pamahalaan, lalo na sa taas kung tawagin. Po, minsan, inililihim pa yan ng grupo ng mga militar, grupo ng army, na mayroong nag-aalsa sa kanilang rehiyon, sa kanilang probinsya. Opo, minsan inililihim pa yan. Sinisikreto, hindi yan pinadadala sa dong araw, sa Solcom, dyan sa kasi ang Solcom nung araw mga kababayan ay nandyan sa Lucena City. Oo. Wala pang ang mga radio station nung araw na kung saan ay maririnig mo yung mga kaliwat ka ng banat ho ng kalaban ng pamahalaan ay hindi minsan na monitor dyan ho sa Southern Tagalog Command. Opo. Ay ngayon ho, kaunting kibot lang ho natin, kaunting post lang ho natin, hindi man detalyado, alam na ho yan ng ating pamahalaan dahil nandun ho tayo sa panahon ng social media. Kaya sa akin dito, ingat-ingat ho kayo. Ingat-ingat ho kayo. Kasi malaki ho ang ibig sabihin doon ho sa kasabihan ng mga matatanda. Pag ayaw ho ay may dahilan at kung gusto ho ay may paraan. Kung ayaw ho kayong perwisyohin ng ilan sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, kung gusto ho kayong perwisyuhin, ay may pamamaraan. Ibig sabihin, mayroon ho ngayon, tingnan po ninyo, sila, yung pong nasa gobyerno, sila ho ang nagbabantayan. Sila ho ang nagbabantayan. Maging sa hanay po ng Philippine National Police, tingnan ho ninyo yung mga nasasangkot sa mga lalaking krimen. Ang nasa likod ko, mga nasa likod ho, ay mga general. Mga kernel. Sino ho ang nakakasuhan? Sino yung mga natutulpo? Sino yung mga natutulpo na involved kisyo ang nasa likod ho ng pagdukot doon sa isang beauty queen? Ang sangkot daw ho doon sa isang pagdukot sa isang ganitong sa magsasabong. Sa beauty queen. Ang kakutsaba ho ay nasa hanay ng pulisya. Kung hindi man, sino ika ang nag-ambos kay Mayor? Di ba? Ay, mga ex-military. Di ba? Dahil sila yung may kakayanan. Ngayon, dito sa ating bansa, ito, pinag-uusapan, extrajudicial killing. Laban naman sa nagdaang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang itinuturo na nasa likod ho ay malalaking opisyal ng PNP. Yan po ay panay akusasyon lamang. Ngayon, ang sinasabi ko ho, ito, yung mga ilang illegal daw dyan sa custom. Yung ilan sa mga buhaya dyan sa Malacanang. Mga opisyal din ho ng pamahalaan. Opo. Maka-shot nga muna ng isa. Hindi ho ito alak. Ayan. Sarap. Minsan-minsan magtutubig din tayo. Ngayon, ang sinasabi ko ho mga kababayan kong Pilipino, kung kayo'y pag-iinitan, sa bawat kibot natin, pag-iinitan ho kayo ng gobyerno, mawawala na ho yung demokrasya. Pero po yung demokrasya ang sinasabi, wag naman ho nating abusuhin. Wag naman ho nating abusuhin mga kababayan, yung malayang pamamahayag. Wag naman ho natin. Ika ngay, wag tayo magpadala sa mga emosyon, lalo't mga fake news ang inyo pong sasabihin. Kanya lang yung iba naman, kahit totoo, sasabihin ng mga natatapakan, fake news lamang yan. Kaya nasa sa inyo na ho yun. Kung paniniwalaan natin ang mga bagay-bagay dito ho sa ating bansa. Pero ang malaga ho'y marunong ho tayo mag-analisa at bantayan ho natin. Bantayan ho natin yung pong mga ginagawa ng ilan nating mga politiko. Lalo na po kung ang pag-uusapan ay pera ng kaban ng bayan. Opo. Yan ho ang napakahalaga para ho sa ating mga mamamayan. Mayroon na po tayo mga kababayan, mayroon na ho tayong alas 8
Tama ba? 36 na po ng umaga, dito pa rin sa palatuntunang inyong sinusubaybayan. Palatuntunang pang-radyo. Noon po'y nasa radyo, ngayon nasa internet na. Opo, live pa rin tayo. Magbabalik ang palatuntunang inyong sinusubaybayan. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Makalipas ang ilan pang mga paalala. Bawat isa mahalaga, masaya, masigla ang Pasko sa Kalapan, oh. Sigurado, isang pamilya tayo, sa Noche Buena masaya na magsasalo-salo. Ipagdiriwang natin ang ating mga panalo, sa likod ng mga pagsubok, pagsisikap sa buhay na komplikado. Pasko ng Kalapeño, sa buong mundo, pinaka-the best na Pasko. Lahat nagbibigayan, lahat nagdadamayan, lahat makulayan ng Paskong Kalapan ko. Pasko na sa Kalapan, pan. 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 Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Ramdam ko na naman ang saya, damang-dama ang bawat ligaya. Kitang-kita ang lahat ay masagana. Pasko na naman kaya lahat ay sama-sama. Sobrang laki na rin ang pinagbago. Iba na ang sigla sa Kalapan kada Pasko. Kahit sino ay matutuwa sa lugar ko. Sobrang kulay makinang sa paningin kada kanto. Bumakat na ang ngiti sa aking labi. Bumalik na yung saya ang masasabi ko lang, ito na ang regalo. Lahat ay nagkakaisa bawat Kalapeño. Sama-sama tayong magdiriwang sa araw ng Pasko, lahat ay magbigayan. Hindi mawawalan, tunay na pagmamahalan. Maligayang Pasko, lungsod ng Kalapan. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Ngayong Kapaskuhan ay lalong mahalin ng isa't isa. Ating ilagay, magbigay kulay, mas lalong palawakin ang pagmamahal. Ibalik ang sigla, tayo magkaisa. Patuloy lang sa pag-abante, sa taas ay maniwala ka. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan, pan. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan, pan. 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 Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan, Pasko na sa Kalapan, Pasko na sa Kalapan, Pasko na sa Kalapan. Kung saan bawat isa mahalaga. Pasko na sa Kalapan. Ang sigla ng Pasko. Tayo pong mga Mindoreño ay patuloy na naghahangad ng isang masagana, mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa kabila ng pandemyang COVID-19. Oil spill na naka-apekto sa pangingisdaan sa ating lalawigan at sa ngayon, ang isa pang pagsubok ang ating nararanasan sa minang ASF na lubhang nakapinsala sa ating babuyan at lokal na hanap buhay ng ating mga magbabago. Ang ating pong gobyerno ay patuloy na gumagawa ng pamamaraan upang patuloy na labanan ang ganitong mga trahedya sa mamamayan ng ating bansa. Kami po sa Kongreso ay patuloy na nagbabalangkas
ng makabuluhang panukala upang manatiling matatag ang ating ekonomiya sa isang polisiyang higit na maunawaan ng bawat Pilipino. Masalimuot, masakit, sa damdamin ang mga pangyayari, subalit pilit na tinatanggap para lamang sa ating pamilya at pagkakaisa ng mamamayang Mindanao. May trahedya, may problema, may solusyon, may biyaya ang Panginoon. Congressman P.A. Boy Umali Jr. po ng 2nd Distrito ng Oriental Mindoro at aking buong pamilya ay bumabati ng Merry Christmas at Happy New Year sa sambayan ng Mindoro. Luzon, Visayas at Mindanao, MI4 na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Kayo po'y sumusubaybay sa paratuntunang inyong pinapanood, paratuntunang pulso ng Pilipino sa MIB4. Doon po ay nasa radyo, ngayon po'y nasa internet na. Live pa rin tayo mula dito sa studio sa Barangay Pachuca, Calapan City, Oriental Mindoro. Meron na po tayong 43 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Marami daw hong mga bumili ng ticket dyan ho sa isinagawang concert ni David Pomeranz dyan ho sa isang establishmento dyan ho sa Barangay Parang, Calapan City, Oriental Mindoro. Marami hong nagreklamo. Hindi raw ho synchronize yung nakapackage doon sa pagbinta ng ticket. Opo, mamaya ho, sa paratuntunan ni kasamang Joey Atuel, mapapakinggan po ninyo ito pong mga bagay-bagay na ito. Bakit ho nagreklamo? Oo. Alam nyo minsan, kapag mga ganyang may payment na concert, ay hindi ho mawawala. Minsan ay sumasablay at napupulaan po yung sistema, yung organizer. Hindi ho yan katulad doon po sa mga pre-concert na katulad nung isinagawang concert doon ho sa birthday ni Mayor Ina Alegre. Opo, walang reklamo doon. Walang nagutom at walang umuwing luhaan. Yun naman ho yung mga libreng concert. Opo, ano pang ipupula mo? Libre na nga. Kaysa doon sa bumayad ka na hindi naman satisfied yung pirang ibinayad mo, ay magrereklamo ka talaga. Opo. May mga ugali ho tayo mga Pilipino, may mga ganyang ugali. Pero pag hindi naman ho nararapat nga, ay talagang aangal ka. Opo. At isa pa ho sa mga maaari natin pag-usapan, bukas makalawa, kahapon ho, binabanggit na natin ito ho may kaugnayan sa ating agrikultura, ang ating pong turismo. Sabi ko nga, iba-iba ngayon. Iba-iba ngayon ang local tourism activities sa ating lalawigan. Kanya lang ho, ang lagi nating sinasabi, yun pong sustainable project na naaayon, nababatay doon ho sa pangangailangan ng mamamayan. Oo nga't, yan, ito naman ho mga pailaw kaliwat kanan sa bawat munisipyo natin, bawat bayan. Ay tama ho yan. Bubusugin natin ang mata ng ating mga kababayan sa ganitong uri ho ng aspeto. Ito yung Christmas season lamang. After Christmas, kailangan nag-iisip yung nasa tourism department natin ng by municipality sa ating probinsya na sabayan yung demand ng pag-boom ng local tourist at national
tourist visitor sa ating bayan, kailangan sustainable yung sinasabi natin. Yun pong sinasabing agritourism, maganda ho ito. Maganda ho ito. Kanya lang, yung pong suporta lagi ng gobyerno. Oo. Kasi kung gusto mong isulong yung agrotourism, agricultural na may kasamang turismo, at kung ang pribadong sektor lamang ang gagawa nito, hindi ho magiging centralized. Kailangan may guide po ang pamahalaang lokal. Opo, may guide ang pamahalaang nasyonal. O may suporta dito ho sa mga may potensyal na mga tourism destination para ma-develop ng private sector. Opo. Nasaan na yung sinasabing national and local partnership? O yan, in-exercise yan noong panahon ni paring Digong, ni Pangulong Digong Duterte. Mukhang nawala na yung local and partnership program. At kung mayroon man, nakatutok pa rin doon ho sa pagawaing pang-gobyerno. Pero yung, ibig sabihin, project ng private at ng gobyerno, kanya lang nakatuon doon sa project ng gobyerno na ang nagpapatakbo is government. Isang malalaking kumpanya magtatayo ng isang proyekto kasama ang gobyerno. Anong counterpart ng gobyerno? Kunyari ay magtatayo ng isang grand terminal. Pupuntuhan niya ng private. Tapos ang sa gobyerno is lupa. Ngayon, kontrolado yan ng gobyerno. So, gobyerno pa rin ang magpapatakbo niyan. Wala yung tulong ng gobyerno sa private, tapos private ang magpapatakbo. So, parang baliktad. Kaya, kapag ang gobyerno ang magpapatakbo niyan at hindi functional, nawawala ng karapatang magsumigaw ang mamamayan o gumawa ng isang bagay ang mamamayan because kontrolado ng gobyerno. At karamihan dyan, negosyo ng nasa gobyerno ang nasa loob ng isang project. Yun po ang sinasabi natin. Diyan ho sa bayan ng Nauhan, isa ho sa mga napupuna natin, yung pong inumpisahan ni Mayor Mark Navarro Marcos, yung kahabaan po ng National Highway, dyan po sa Barangay Corba. Ginugulan ho yan ni Mayor Marcos ng Nauhan ng milyon-milyong halaga. Pera ng bayan. Pero ngayon nakatingga. Isang tinatawag na white elephant. Ano ang nangyari? Pera ng mamamayan ang ginugol nyo dyan. After ng administrasyon ni Mayor Marcos, ala na. Ala na. So yun ang sinasabi natin. Yung pong mga project ng gobyerno na ginugulan, ginastahan ng milyong-milyong halaga ng mamamayan, ay kapag naitayo na, ala na po mga kababayan kong Pilipino. Parang kwan lang yan. Parang gabyon lang yan dyan ho sa pagitan ng Victoria at Nauhan. Opo, yung mga humaharang dyan ng mga flood mitigation facilities na isang baha lang po, yung milyon-milyong halaga, ala na, was out na. Opo, opo. Ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng... Wala na po tayong oras mga kababayan. Pansamantala pong nagpapaalam ang palatuntunang pulso ng Pilipino. O noon po yung nasa radyo, ngayon nasa internet na. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Pilipino, pulso ng... Ed Bansera po, ang aming pong himpilan. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po, magandang gabi sa inyong lahat sa mandako ng mundo basta't may internet na nanonood sa MIB4. Mabuhay Bansang Pilipinas! Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng... Tigil na ang sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatuntunang pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag?
pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino.